dito sa napabalita na naglabas na ng notice. Naglabas na ng notice si Senador Win Gatchalian, Senate President pro tempore at acting Senate President, at siya rin ang presiding officer ng impeachment court. O ngayon mga kabunyog, talagang tuloy na ang impeachment ni Sara kahit mayroong kaguluhan sa Senado, naglabas na ng notice. Kumbaga pinaalam na ni presiding officer o Win Gatchalian sa prosecution. Ibig sabihin yung grupo nila Congresswoman Beatrix Luestro, yung prosecution at saka yung kampo ng defense. Ibig sabihin yung kampo ni Sara Duterte. Pareho sila pinadalhan na ng kopya ng notice. Yang nakikita nyo mga kabunyog, dyan sa pinapakita ko, Republic of the Philippines Senate Impeachment Court in the matter of impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, notice of pre-trial conference. O yun mga kabunyog, talagang tuloy na ang impeachment ni Sara. Kahit magulo, may kaguluhan pa ang Senado, ginagawa ng kampo ni Win Gatchalian na hindi maapektuhan ng impeachment. Nakita niyo mga kabunyog, yung sa baba, nakapirma sa ibaba, Honorable Sherwin T. Gatchalian, presiding officer. Yan Kaya ito mga kabunyog, nagpapakita ito na talagang si Senador Win Gatchalian ay ina-assert niya na siya ang magpipreside sa impeachment court. Kaya ngayon naglabas na ng notice. Kumbaga pinadalhan na ng notice ang kampo ni Sara Duterte. Gayon din yung mga prosecutors pinadalhan rin ng kopya na sa June 18 ay pre-trial conference na. Yan mga kabunyog. June 18, pre-trial conference. Obligado silang umattend. Kung hindi man na-attend si Sara, yung mga abogado niya. Yan yung mga kabunyog. Required yan. Mamaya ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin ng pre-trial conference. Pero ang importante dito, yan po nakita nyo, notice of pre-trial conference, pinadalhan na po ang kampo ni Sara Duterte, pinadalhan na rin ang prosecution. So, ito mga kabunyog, importante ito kasi ibig sabihin yan, paghahanda na yan para sa trial. Kasi magkakaroon ng trial, magi-start na ang trial, yung trial proper talaga, yung hearing na talaga. Yung paglilitis na talaga ni Sara, July 6. July 6 ang paglilitis. Para mapabilis ang trial, kaya ginagawa ang tinatawag na pre-trial conference. Ang pre-trial conference ay naka-schedule sa June 18. June 18. Okay? So, ang kaimportantehan nito mga kabunyog, malalaman natin dito kung tutugon si Sara Duterte sa notice na ito. Kasi ang notice of pre-trial conference ay formal po yan na notice. At pinadala yan, ang nakapirma sa ibaba ay si Win Gatchalian. Honorable Sherwin T. Gatchalian, presiding officer. Dapat umattend sila sa June 18. Kaya pinadalhan sila ng notice. Yan mga kabunyog. Di ba sabi ni Congressman Paulo Ortega ng La Union, parang may gagawin na naman na ang kampo ni Sara. Sigurado, sabi niya ni Congressman Paulo Ortega, baka hindi na naman kilalanin ng kampo ni Sara ang impeachment court na ang magpipreside ay si Win Gatchalian. Pwedeng sabihin na naman daw kasi ng kampo ni Sara, hindi, ang kinikilala namin si na presiding officer ay si Cayetano. Pwede yan. Pwedeng gawin nila yan. Nai-ignore. Pwede nilang i-ignore to. So magkakasubukan mga kabunyog. Magkakasabukan sa June 18. Kung ano ang gagawin ng kampo ni Sara. Kasi ang prosecution sigurado na kikilalanin yung kinikilala ng prosecution yung kapangyarihan ni Win Gatchalian. Malinaw na yan na kinikilala yan ng prosecution. Pero si Sara Duterte, hindi natin alam kung ano ang plano. Kaya ano ba itong pre-trial conference? Okay? Pag-usapan natin itong pre-trial conference. Ano bang mangyayari dyan? Mga kabunyog, ang pre-trial conference ay napaka-importante. Bakit? Ang pre-trial conference, yan ang magpapabilis. Yan ang magpapabilis ng trial. Kasi yung trial gagawin sa sa July 6. Yung trial proper na yan. Pero kinakailangan sa trial,
unang-una, bago ang trial, kailangan munang malaman. Yung kampo ni Sara ang tawag defense. Yung kampo ng nila Beatrix Listro, yung mga kongresista, prosecution ang tawag doon. Prosecution. So, ang prosecution may mga ebidensya, may mga testigo rin. May mga testigo silang ipipresent, mayroon din silang mga ebidensyang ipipresent. Ang defense, mayroon din silang mga testigong ipipresent, mayroon din silang mga ebidensya. Ngayon, dapat sa pre-trial conference sa June 18, sasabihin na ngayon ng prosecution, sino-sino ang mga testigong ipipresent nila. Si Trillanes, si Madriaga, sino-sino pa. Dapat i-provide na yung lista. Hindi naman pwedeng malalaman yung mga testigo doon na lang sa trial. Hindi. Hindi naman lahat ng present doon sa Justice Committee ay ipipresent din sa trial. Pwedeng hindi. Pwedeng may mga testigo na hindi na i-present doon sa Justice Committee na ipipresent sa trial. Pwede ring may mga ebidensya na ipipresent na hindi na i-present sa Justice Committee hearing pero ipipresent sa trial. So sa madaling sabi, dapat sa pre-trial conference sa June 18, dapat sabihin na, isubmit na yung lista. Sino-sino ba ang testigo ng prosecution? Sa defense naman, sino-sino naman ang mga testigo nila? Ano ba ang mga ebidensya ng prosecution? Ano naman ang ebidensya ng defense? Mamarkahan na yan. Yung marking ng mga exhibits, yung mga sinasabi nating Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, marking ng exhibits yan. Doon naman sa kabilang kampo, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Marking ng exhibits yan. Ang tawag po dyan sa ganyan, pre-trial conference. Kumbaga magkanya-kanya ng presentation ng mga testigo. Halimbawa, yung parte ng prosecution, sino-sino ang mga testigo nila? Ang testigo ang ipipresent ay 15. Sino-sino yon? Doon naman sa defense, sino-sino mga testigo? Ano sa kanila? 10. Sino-sino yon? Tapos yung mga ebidensya, yung mga dokumento, mamarkahan yan. Exhibit 1, Exhibit 2. Kung ilang exhibits yan. Tapos doon naman sa kabila, ganun din. Ang tawag po dyan, marking ng mga exhibits. Ang isa pang gagawin sa pre-trial conference, yung stipulation of facts, saka admission of facts. Anong admission of facts? May mga bagay kasi na kung tanggap na rin lang naman, ibig sabihin admitted na, hindi na yan kailangang i-prove sa trial. So mapapabilis ang trial. Ang tawag po dyan, admissions of facts. Halimbawa, sasabihin ng defense, sabi ng prosecution, tinatanggap ba ng defense na nakatanggap siya ng confidential funds na 125 million noong 2022? Sasabihin yan ngayon ng defense, admitted. Hindi na yan ipoprove. Hindi na yan ipoprove kasi inadmit na eh. Ina-admit ba ng defense na nag-live siya kasama ang mga supporters ng Duterte, nag-live siya sa ganitong pizza? Sasabihin ng defense, admitted. Di ibig sabihin, hindi na ipoprove yan. Kasi admitted na eh. Mapapabilis na ngayon. Mapapabilis na. Kaya, ang pre-trial conference, ang purpose niyan ay paghahanda para sa gagawing trial sa July 6. Kaya kailangan, malaman na yung listahan ng mga ebidensya, mamarkahan na yung mga, malaman na yung mga listahan ng mga testigo, witnesses, saka imamark na yung mga exhibits. Yan po ang ibig sabihin yan. Pagpapabilis ng trial yan, saka para mayroong system yung trial. Hindi naman pwedeng mabibigla ka na lang sa trial. May mga sisipot na witnesses na hindi naman isinabi. Kailangan, malaman ng prosecution ang mga witnesses ng defense, malaman rin ng defense ang witnesses ng prosecution. Yan yung mga kabunyog. Yan ang tawag dyan, pre-trial conference. Gagawin yan sa June 18. Saan gagawin yan? Sa Senado. Pero hindi magkukonvene ang impeachment court. Hindi gagawin yan, doon na lang yan sa secretary ng Senate. Ano lang yan, marking lang naman kasi yan ng mga exhibits, magmamarkahan lang. Ang magiging clerk of court yata, yung secretary ng Senate, dahil siya yung clerk ng impeachment court, sa opisina niya magmamarka, doon magmamarkahan. Hindi naman kailangan na nandun yung mga senator judges, hindi kailangan. Kasi marking lang naman yan ng exhibits, pag ng mga stipulations of facts, admissions. Kaya yan mga kabunyog, ang tanong, i-recognize kaya ng kampo ni Sara yan? Yun ang malalaman natin. Okay, basahin natin itong para mas maunawaan natin. Ito yung laman ng notice.
Okay, basahin natin ito. Oh. Ayan, mga kabunyog. Republic of the Philippines Senate Impeachment Court in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Case number 004-2026. Notice of pre-trial conference. 2. Vice President Sara Zimmerman Duterte, Office of the Vice President, the Public Prosecutor's Office of the Secretary General, House of Representatives. Itong nakikita nating kopya, ito yung kopya na natanggap ng House of Representatives. Ayan. Greetings. Please take notice that the pre-trial conference for the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby scheduled to take place 9 a.m. on June 18, 2026, Thursday, at the Senator C.M. Rector Room, 2nd floor, Senate of the Philippines, Jukno Boulevard, Pasay City, before the Secretary of the Senate as the clerk of the impeachment court. The parties shall be notified of subsequent dates for the continuation of the pre-trial conference, if any. The parties are directed to attend the pre-trial conference personally or through counsel, consider and resolve the following: stipulation of facts and simplification of issues, marking of documentary or real evidence and waiver of objections or admissions on evidence, number and identification of witnesses. O yan, mga kabunyog.